ang ating muling pagbabalik mga boss. Ito po, meron tayong gagawing bago. Ito po ay NMAX 155 na ating i-repaint. Ang kanyang buong outer fairings ay babaguhin natin yung kanyang kulay. Change color po tayo dyan. At sa mga pinipinturahan po natin, hindi nawawala yung mga gasgas, yung mga damage, yung mga bitak. So yan po yung ating priority, yung mapakinis. At magmukhang bago ulit yung ating kaha. Tagulan, madalas ito yung mga nadudumihan palagi, yung bangka at araro. So dyan po kasi nag-i-impact dyan yung mga dumi na galing dun sa front tire. At sa mga nainip, dahil nakatagalan po yung pag-upload natin, ay gawa lang po ng sobrang kabisihan po natin sa trabaho. Ayan po, dahil natambak po tayo ng mga project. So babawi po tayo ng mga upload. Abang-abang lang po kayo dyan mga sir. At marami pa tayong mga project na gagawin. Yan po yung ating pang repair dun sa may mga gasgas, may mga malalim na dents. So yung mga imperfections. Minamasayan natin yan at inaayos yung mga gasgas. Ang gamit po natin dyan ay high quality na masilya po para pangtapal dun sa mga may mga damages. At dating gawin po, tanggal mga emblem at mga logo po. Yan po yung inaalis natin dahil para magawa nating maayos yung trabaho. Yun nga po pala, no? Shout out sa mga kaibigan po nating mga pintura, no? Sa mga nanonood po nating mga kaibigang pintor. Shout out po sa inyo mga sir. Ayan. So enjoy lang po tayo sa ating mga trabaho. Ayan po. Mas lalo pa nating galingan para masatisfy natin yung ating mga customers. Yun nga po, babatiin po natin yung ating mga kaibigan na pintor din, sina Sir Jason Valentino, si John Paul Competente. Ayan, yung mga kaibigan natin sa larangan ng pagpipintura.
nandito na tayo sa ating may umagang paint booth. Ayan, mag-start na po tayo dyan na magbuga. So, sa mga willing pong magpagawa, makikita po ninyo yung aking shop sa San Miguel, Bulacan. Ayan. Doon po matatagpuan yung ating shop. Kung mapapansin po ninyo, yung ating pong logo is bago na po, no? Binago po natin yung disenyo. Mas ginawa natin mas simple at mas madaling basahin. Ayan, may sticker po tayo niyan dito sa shop. Ayan. Yung mga ginawa na po natin noong una ay nilagyan na po natin ng mga sticker para ma-recognize po nila na tayo po mismo yung gumawa. So, ayan po, no? Sa NMAX na ito ay mayroon siyang kulay na prismatic black na tinatawag, at yung pinaka appearance talaga niya ay navy blue color. Ayan po.
yan po yung mga black plastic, mga inner parts, ay mag-texture paint po tayo dyan ng gunmetal color. Ayan. So bubuga tayo dyan ng texture paint. Ayan po. Sa paglinis naman po ay bibigyan ko kayo ng konting tips. Ayan. So tatanggalin po natin dyan yung connection ng ating battery para mas safe po yung ating electronics. Ayan. Gagawin po natin yan para mas safe. Ayan. Tinanggal ko na po dyan yung positive connection. Pwede rin po dyan, kahit alin po dyan sa dalawa, pwede nyo po yung tanggalin yung isang terminal dyan. Ayan. Set aside nyo lang po sa gilid at balik. Ayan. So pwede na yan, linisin. Ayan po, ano, babit po tayo dyan ng pressure washer, mga power spray. Huwag po kayo mag-alala kung nababasa po yan yung mga wirings nya. Hindi naman po yun na delikado dahil bawat electronics po dyan ay may seal. At hindi lang po basta-basta magkakaroon ng short circuit dyan dahil po yan ay build talaga para po sa tubig sa mga wet condition. Gumamit po tayo dyan ng degreaser para matanggal yung mga nakakapit na dumi, yung mga oil. Ayan. Mas maganda po kung degreaser po yung gamitin natin. Meron tayong brand new na RCB mags na pang NMAX. So ayan, tatagal natin yung gulong at mag-i-install tayo ng RCB mags. Ayan, una sa lahat, tinatanggal natin yung exhaust pipe. So madaming baklasin kapag yung rear tire yung tinatanggal. So yun yung cover ng radiator, bracket, caliper, shock, yan yung mga tinatanggal talaga. Boot lang yun, tapos okay na. Inuuna ko yung likod dahil para mas madali. Dito nag-jack tayo, gumamit tayo ng lifter para matanggal yung front tire. Ayan, tinanggal ko yung dust seal. Yung candy red na yun ay dati na natin yung ginawa.
na nagawa na natin yung matagal na, siguro ilang buwan na rin. Nagpapalit kasi ng RCB mags na bago para pumagay dun sa gagawin nating navy blue. Tanggal disc yan, mga eamanin, mga gold bolts. Nga pala yung nabili kong pito air valve. Ito ay generic brand, so wala siyang brand. So yung kasi oversize yung pito na yun, malaki yung pinaka diameter niya, kaya tayo magbubutas dahil hindi pasok dun sa butas ng RCB mags. So sa pagkakaalam ko, yung pwede sa RCB mags na air valve is 10mm, mga ganun, 8 to 10mm. So ito kasi, itong air valve na ito ay nasa 12mm. Ayan, pagka nakabit na, ganun yung kanyang position, naka-angle. Dito naman sa rear mags, ganun din ulit, butas. Butas tayo dyan. So yung kasi medyo maproseso pa. Kung tatanungin nyo bakit hindi ako bumili ng yung mga diretso na pito, ay mas maganda kasi pagka ganito yung posisyon ng pito. Kumbaga parang bagong style. Parang hindi iba naman yung dating. Ayan, butas barena. So dahan-dahan lang po dyan pagka bubutas, baka kasi tamaan din yung ibang, baka magasgas yung paint. Kaya po doble ingat din tayo pagka ganyan. Ayan po, after natin mabutas, kung mapapansin po ninyo, tinatanggal ko yung isang pirasong rubber sa air valve sa pito. Ayan, tinanggal ko po yan para po pagka pinasok natin yung pito air valve, is yung thread niya isa, ayun, pumasok, umabot yung nut niya. Kapag hindi mo yung tinanggal, hindi mo siya mahigpitan dahil yun nga, gawa ng rubber, hindi aabot. Yan, gigil po tayo dyan, pinakinis ko dyan. Tanggalin natin yung excess sa pagbabarena para mas lapad yung goma ng air valve. So iwas yun, iwas leak. Ayun. Ayan, kung makita din ninyo yung posisyon niya is nakaharap dito sa side ng panggilid. So wag natin iharap doon sa display. Dahil kapag nakarga tayo ng hangin, maaaring makasagabal yung kamay natin doon sa, tatama yung kamay natin doon sa display. Mahirapan tayong magkarga ng hangin. Kaya dito mas maluwag, mas meron tayong access at makapagkarga tayo ng maayos para mas maganda. Ayan po, ipit tayo ng maayos dyan. Iwas na rin sa air leak. So yun po yung magandang posisyon. Dapat hindi siya nakaharap sa display para mas maluwag yung ating galawan. Ayun.
tune na po, no? Pinasok na sa kahon. Pupunta tayo dun sa ating magaling na tagapagpalit ng gulong. Doon po tayo sa may machine na tire changer para mas maganda. Ayan, ang sukat po niyan ay sa front 3.0, sa likod 3.5. Ang overall na size niya is 13. So yun po yung stock na size ng NMAX 13 inches po yung pinaka diameter. So meron din nabibili na 14. Mas prepare nung kaibigan natin ay 13. So ayun na po, no? Ready to go na po tayo kay Manong D. Yun po, no? Makikita po ninyo yung sikwat ng pagmamahal. Ayun. Ayan na, kabit na po yung bago nating mags. Stock tire pa rin po tayo, hindi tayo nagpalit ng goma. So yun pa rin po yung IRC. Ayan, medyo madumi lang tignan pagka meron talagang tire sealant. Yan ang pagbalik natin sa ating mahal na garahe. Ayan, kakabit na natin yung kanyang sensor plate. So balik yung dust seal para safe din yung ating bearing. Ayan, balik yung mga yayamanin bolts. Dahan-dahan lang po sa pagpipit dahil minsan yung yayamanin bolt is may kalambutan din po kasi. Ayan, naikabit na natin siya. At doon naman tayo sa ating panlikod na gulong. Ayan, yung axle na yan is huwag niyong kalimutan yan na lagyan ng grasa para sa susunod hindi po tayo mahirapan ulit magbaklas. Minsan din po meron tayong maririnig dito na squeak sound, yung parang may pumipito pagka inikot natin yung gulong habang naka center stand. So yun po yung dahilan nun, yung dryness dun sa axle. Pagka meron kayo narinig na ganun tunog, baklasin lang ninyo, linisin, tanggalin yung kalawang at maglagay ulit ng grease. Yung po kasing sound na yun medyo nakakairitan tignan, pakinggan, kumbaga pito siya ng pito pagka inikot, pagka umikot siya. Lalo pagka mabagal ang takbo mo, marinig mo po talaga yung pito sound na yun. Dun po so yun po, dun po yun nanggagaling. Ayan, balik po natin ulit yung mga binaklas natin. At syempre po, magpapalit tayo ng ating bagong air filter. Ayan. Yung air filter na yan is pwede siyang banlawan, pwede siyang hugasan. Ayan. So, transparent din po kasi yung kanyang air filter cover. Pagka po kasi ganyan, mas maganda kung ganyang look po yung ganyang itsura po yung ikakabit natin para poging-pogi.